Iginiit ng Department of Education na hindi naman biglaan ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa mga eskwelahan. Ang ilang magulang at guro, hati naman ang opinyon tungkol dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mother tongue o Bisaya pa rin ang lingwaheng ginagamit ngayon ng kindergarten teacher na si Vanessa sa Don Manuel Gutierrez Elementary School sa Davao City. Para sa kanya, mas madaling naiintindihan ng kanya mga estudyante ang aralin gamit ang mother tongue kumpara sa wikang Tagalog at Ingles. Kaya hati ang kanyang pananaw sa bagong batas sa Republic Act 12027 o ang batas na nagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. As a kindergarten teacher, mahirap kasi mag-adjust po kasi maliliit yung mga bata namin. Pero ang grade 2 teacher na si Emma Luz, pabor sa nasabing batas. For as long as may mga resources na ma-provide ang central office sa field para naman sa amin sa mga teachers, hindi kami mahirapan magturo. Kahit ang mga magulang, hati sa pagbabago sa pagtuturo. Sa balay pa lang daan, sir. Sa bahay pa lang namin, Bisaya na yung salita namin. Dapat sa eskwelahan ay Tagalog or English na ang salita. Para pagdating nila sa bahay, marunong na silang magbasa or magsalita ng English o Tagalog. Kinder pa. Ngayon na kinder pa siya, hindi siya makakaintindi ng Tagalog at English. Usually, Bisaya talaga ang kanilang nakasanayan. Malaki talagang adjustment. Sabi naman ng Department of Education, magkakaroon ng transition period kung saan uunti-untiin ang pagbabago sa lingwaheng ginagamit sa pagtuturo. Ancillary language na siya. Parang transition na kung ang mga bata ay handa na para na matuto using English, using kung mga Bisaya, using Filipino, but for children who are not speakers of English and Filipino, then the mother tongue becomes the transition language. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.